Good morning po sa bawat isa. Good morning! God in heaven, maraming salamat po Diyos for this opportunity, O God. Thank you, Lord God, for your presence, O God, Panginoon. Patuloy po namin nararamdaman ang iyong presensya hanggang ngayon, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, na kayo po ang manguna po sa bawat isa. Give us knowledge and wisdom to understand your word, your message to us, O God, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Inataas po namin ang iyong pangalan sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, kinakabawa talaga ako. At iba po kasi talaga ang pag kay Lord, hindi talaga nawawala ang kaba. Laging nandyan. And so may presentation po akong na-ready. So, we are going to study about dealing with discouragement. Why? Bakit po kaya ako na come up dito? So, lagi ako din nadadala. Actually, kahit hindi naman this week or the past months, basta mostly talaga, nandito ako lagi sa discouragement. Encouragement, nandyan lagi. Kasi sabi ko, siguro kasi may mensahe si Lord sa akin personally at gusto rin niyang i-share ko sa mga tao. Yan. So, sumakto nga na first week of June, si Pastor at saka si Pastor Toto at si Pastor Gertel, nagsabi sa akin na dyan sa kitchen, ikaw mag-message. Ganun talaga yung reaction. Hindi ko kaya. Parang ganun yung ko. Pero, yun nga, kailangan nating tanggapin na may purpose ba't ka nandyan. Hindi ka pwedeng nag-stay sa kung anong meron ka na, dito lang ako nakaupo every Sunday. So, dapat mag-step up tayo. Hindi pwedeng nandyan ka lang, hindi pwedeng nakikinig ka lang. Kailangan mo rin magsalita kasi kailangan mo magpagamit kay Lord. So ang mensahe natin for today is dealing with discouragement. Ano bang meaning ng discouragement? Sabi dyan, loss of confidence. Enthusiasm. Discouragement can be described as a feeling of being disheartened or loss of determination, losing hope, or lacking the motivation to continue with something. Sometimes, ito tayo mga Kristiyano lose tayo ng hope. Minsan alam natin na may hope kay Lord. Kaso minsan, nakakalimutan natin Kailangan na may nagre-remind sa atin. Minsan, lacking of motivation. Hindi na tayo na-motivate kasi nga, yun ang nangyayari. Walang bago. Yun yung sa tingin natin na walang nangyayari. Sa tingin natin yun. Pero every day, every Sunday, every year may nangyayaring bago sa buhay natin. Kasi nga, si Lord tinatransform tayo. Si Lord laging binibless tayo. So, laging may nangyayaring bago. Hindi siya laging yun at yun lang. So, loss of determination. Yan. So, minsan ito talaga, sabi nga ni Pastor, Youth Sunday yun. Actually, sabi ko, ito mas nararanasan to ng mga youth, yung discouragement. Kasi, ang mga kabataan ngayon, sobra silang high standard. Mataas ang grades ko. Honor ako, achiever ako. Dapat hindi ako mag-fail. Yan ang ego or ngayon ng mga kabataan. So, kailangan nating basagin yan. Na hindi dapat ganyan tayo mag-isip. Yan. So, what is our main verse is John 16 verse 31 to 33. Ang sabi dyan, do you know, believe? Jesus replied, a time is coming, and in the fact has come when you will be scattered, each to your home. You will leave me all alone, for my Father is with me. Verse 33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, naka-highlight dyan, in this world, you will have trouble. Dito sa mundong to, talagang puro trouble. Kasi nga, sino bang naghahari? Diba si Satan? So, si Satan ba may peace? May kasayahan ba dyan? Oo, may kasayahan dyan. Pero, yung worldly things, lang yan, yung madaling mawala. Hindi yan permanent na happiness. Unlike kapag naka Lord tayo, diba? Yung happiness na meron tayo, yung peace na meron tayo, iba yun, kakaiba, na mararamdaman natin. Ayan, so sabi dito, I have overcome the world. Okay na yun, tapos na yan Bakit kailangan pang ulit-ulitin? Ayan, so, sabi dyan, this verse means that hardship and persecution will come.
but believers should remain faithful, knowing this is all parts of our God's knowledge and wisdom. Instead of panicking, doubting, followers of Christ should feel a sense of peace. Kailangan meron tayong sense of peace kasi nga binigyan tayo niyan ni Lord eh. And galing yan kay Lord. Amen. So dito, meron tayong some great character sa Bible na papahapyawan lang naman natin. Hindi naman talaga natin tatalakayin. Bibigyan lang natin sila ng example. Yan, si Elijah sa 1 King verse 19. Ano bang meron sa kanya? Diba nung, ano sabi dito? Nagkaroon siya ng great victory. Ano yung great victory niya na ginawa sa kanya ni Lord? Yung Elijah has a great victory at Great Carmel. Diba? Pero ano nangyari sa kanya? Nung si Jezebel, diba, he sought by his life. Diba? Parang natakot siya. Nagkaroon tuloy siya ng doubt hanggang sabi niya, gusto ko ng i-take yung life ko ni Lord. Sa sobrang takot niya. Sino pa? Si Moses. Ano ba nangyari kay Moses? Failed rejection from Pharaoh and his own people, leading to discouragement and questioning God's plan. Lord, ba't ganyan yung mga taong pinadala mo sa akin? Parang nakaka-discourage sila. Kasi parang hindi ko na kaya mag-lead sa kanila. Ang dami nilang complain. Hindi ko na kaya. Diba? Parang na-discourage din siya. Si Noah. Anong nangyari kay Noah? Ay, kay Jonah pala. Kay Jonah, sorry. Ganun nangyari kay Jonah. Diba? Na-discourage din siya kasi sabi niya, Lord, bakit naman bibigyan mo pa ng opportunity makapag-repent ka mga yan? Ayoko nga eh. Sabi ko, wala namang kwento yung mga yan eh. Hindi naman yan pwede hindi na yan magsisidi, hindi na yan magbabago. Pero nasabi ni Lord, pumunta ka doon, pero ang kulit niya, siya nakinig. Diba? So, yung mga discouragement talaga, dumarating talaga yan. So, mamaya tatalakayin natin mamaya. So, yan. Ano lang yan some example lang yan. Pero madami pa. Pag nag-search ka, ang dami talaga yan. Kaso di tayo matapos. Yan. Kailangan, unti-unti lang. Kaso susunod na lang. Yung sa ibang mag-ana, baka sabihin niya, series to, hindi to series. Yan. Yan, matawa ka lang kayo. Nalagang. Okay, sige. Okay, next slide. Yan. Ano bang causes ng discouragement? Siyempre, may causes yan. Unang point is physical illness. Sabi dyan, a disease or health problems affecting the body causing by physical symptoms or limitations, arthritis, yung mga sakit na yan. So, minsan, sa physical illness natin, nadi-discourage tayong magsimba. Nadi-discourage tayong magpatuloy sa pag-serve kay Lord. Kasi nga, Lord, ang sakit kaya ng tuhod ko. Well, actually po, this week, testify ko lang na sobrang sakit talaga ng tuhod ko. Although hindi ko po alam kung bakit, kasi actually bata pa ako. Pero sa syempre sa kinakain, ganyan, or sa sobrang pagod, nakakaramdam ako. Pero sabi ko, Lord, parang gusto ko sabihin kay Tita Gretel, pwede mo pass? Kasi sobrang sakit talaga ng tuhod ko to the point na feeling ko, hindi na ako makakatayo. Hindi na nga ako nakaka-open ng maaga sa tindahan kasi sabi ko, ang sakit talaga niya. Isa yun, sabi ko, nung inaral ko to, hindi ako papayag. Sabi ko talaga, nireview ko talaga, in Jesus' name, mawawala yung pain or malilesen yung pain, nakakayanin kong mag-aral. Kasi syempre, pag may pain ng katawan mo, parang feeling mo buong katawan mo hanggang sa mind mo, hindi na makakapag-focus yan eh. So, kailangan mo talagang i-review yung nangyayari sa'yo. So, yung physical illness, nakakakos yan ng discouragement na magpatuloy. Minsan, ay, Lord, masakit kasi yung yung heart ko. Masakit kasi yung heart ko. Ay, hindi yan dahil in love ka or what ha. Kasi may nararamdaman ako, Lord. Baka pag sobra ako nagpuri sa Panginoon, bigla ako i-heart attack. Di ba may ganun po? Kasi di ba pag ang heart disease, bawal ka mga extreme emotion, bawal magsayaw, magalit masyado. So, Lord, baka wag na lang kaya. Ngayon, na-discourage ka na, Meron naman minsan, Lord, may cancer ako eh. Takot dito lang ako sa bahay. Baka yung virus. Tsaka ayoko yung hair ko kasi baka ganito, ganyan. Baka sabihin ng iba. So, talagang malaking factor yung physical illness na yan. Pero dapat, i-rebuke natin yan. Yeah. Huwag natin hayaan na yung mga yan ay makapagpahina sa atin.
dapat makapagpalakas pa nga sa atin yan. Sabi dyan sa buhay ni, next slide, yan, sa buhay ni Paul. Sabi dyan, ito ngayon ko lang nalaman nung nagbabasa ako. Sabi sa 2 Corinthians 12:7, or because of this surprisingly great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was give a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. So, si Paul pala, may nararamdaman din siya. Ayun ko lang na rin na nabasa. Sabi ko, talagang si Lord, may nire-reveal talaga sa'yo, may tinuturo talaga kahit ikaw yung magme-message, mag-share ng word of God sabi sa mga scholar, si Paul, siya yung may poor eyesight. O yung mga nakasalamin, hindi yan hindi yan excuse. Hindi ka magbasa ng Bible, may salamin ka. Yan. So, pala siya? May ganun pala siya. Pero, di ba, ang galing ni Paul kasi, nakapagsulat pa siya, siya. Sabi nga dun sa Galatians, kanina lumabas sa Bible study. Galatians, simulat ulit yun Sabi ko, baka makalimutan ko. Galatians 6:11. Sabi doon, si Paul daw, nagsusulat siya ng malalaking letter. Kasi nga, yun nga, sabi kasi ng scholar, yun nga may poor eyesight. So sabi nila, siguro dahil sabi nga sa Galatians, ganun siya magsulat malalaking letter. So baka kasi hindi niya makita. So kaya nga lakihan niya para mabasa niya maayos. And dun sa mga tao din. So yan. So, pala siya? Actually, nakaka-discourage talaga siya magsulat ka ng hindi mo nababasa, magbasa ka ng hindi mo nababasa. So, di ba nga, talaga parang nakaka-discourage talaga parang nakakawala ng motivation na magbasa ka kasi hindi mo, hirap na hirap ka, nakapikit ka na nga yung iba naman madilat. So, ang hirap. So, talagang struggle para sa yun. Pero, tingnan mo naman yung buhay ni Paul. Yun na lang ang titingnan mo Imbis na maging discouragement siya sa mga tao, kasi nga ganun yung nararamdaman niya, naging encouragement siya, na-twist niya. Nabaliktad niya, dapat na discouragement siya, kasi ganun yung na-feel niya, na-encourage niya yung mga tao lalo. Yan. So dapat, ganun tayo mga Kristyano, i-turn talaga natin lagi, hindi yung, busangot, ano ba yun, problema? Dapat hindi tayo ganun. Yan. So minsan naman, talagang mukha lang natin yung medyo masungit, pero, yan. Kasi normal naman yan, so yan. Yan. Okay, next slide. Sa buhay naman ni Timothy. Si Timothy, struggle din siya sa kanyang stomach. May nararamdaman din siya. Stomach pain. So, sila, yung dalawang story na yan, talagang nakaka-encourage sila. Hindi sila yung discouragement. Hindi sila yung, kaya nga sila nasa Bible siguro Kasi para maging turo sa atin or tulungan tayo na maintindihan ang buhay na may mga nakaka-discourage na pangyayari, sitwasyon, pero kailangan nating i-turn. Yun nga yun, di ba po? Kaya nga may kabaliktaran yun yung discouragement sa encouragement Di ba? So, kailangan ma-encourage tayo. Okay, next slide. Okay, note. Remember, physical illness doesn't have to hinder us for serving God. So, huwag tayong, hindi siya maging balakid. Hindi siya maging hinder. Katulad ng sabi ko kanina, huwag nating hayaan. Kasi nga sabi, na-overcome na ni Lord. Okay, next slide. Okay, loss of materials possession. Sobrang eksig lang na to, guys. Sorry mo kasi talaga. So, yung loss of materials ng material possession natin. So, minsan, masyado tayong minamahal natin yung gamit na meron tayo. Yun kasi yun Minsan naman, gusto ko maganda damit ko, kailangan pag nag-church ako, bongga ako. Hindi pwedeng hindi ako bongga. Paano ko nawala yun? Paano ko nawala yung paborito mong damit? Hindi ka na magsisimba? Hindi ka na magsiserve kay Lord? Lord, wala akong phone. Kailangan ko ng phone. Wala akong Bible. Ay, mayroon tayong Bible. Yan, Lord, ang dami kong kailangan pa So, dapat hindi yun ang thinking natin. Ano ba yung sa buhay ni Job? Sabi dito, Job's life. Alam na natin yung story niya, di ba? Na nawala ang lahat ng sa kanya. Sabi, he lost 11,500 head cattle. Nawalan din siya ng anak ng 7 sons and 3 daughters. So, kung iisipin mo yun,
ang attitude niya, ang first initial niya dapat, Lord, ayoko na. Bakit mo kinuha sa akin to lahat? Gusto ko na mag-give up. Nawalan na ako ng motivation, wala na akong anak, wala na akong pera, wala na akong wala. Lahat na wala. Naubos ng lahat sa akin. Pero ano yung attitude niya sa Job 1:21? And he said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Hallelujah. Grabe si Job sa attitude na meron siya. Dapat ganun ka din. Oops, nawalan ako ng phone. Ano pa rin ako, serve pa rin ako kay Lord. Kasi hindi naman yun yung basihan ng trust mo kay Lord, yung mga material things mo eh. Kasi nga sabi dito, diba? Wala ka naman nun eh. Nabuhay ka naman eh. Bakit ngayon di mo kaya mabuhay ng wala yan? Diba? So, hindi talaga yan dapat na maging attitude, lalo ng mga Kristiyano, lalo ng mga kabataan. Hindi ako mabubuhay ng walang ganito. Hindi pwedeng ganun yung maging rason mo eh. Yan. So, dapat na maging attitude natin, lagayahin natin si Job. Whatever na mangyari sa atin o mawala sa atin, praise the Lord. Amen. Next. When we suffer loss or material things, remember, first, all things belongs to God. Walang sayo. Wala. Sabi sa Deuteronomy 10:14, to the Lord your God belongs to heavens, even the highest heaven, the earth and everything in it. Walang sayo. I-clear natin yan. Nandito tayo sa katotohanan. Huwag tayong mamuhay sa fantasy na lahat ng to, dahil ako ang nag-provide, ako ang nagpakahirap. Ano tawag dito? Yung pawis ko. Ano sabi ito? May kasabihan din, di ba po? Na, yan. So, lahat ng pinagpaguran ko, ako may gawa niyan. Hello? Sino nagbibigay sa'yo ng strength? Diba? Hello? Sino nagbigay sa'yo ng hininga? Every day, every minute, every second. O, diba? Sino? Diba? Si Jesus? Si God? Oh, bakit sasabihin mo akin yan? Walang sa'yo. Next, we must leave it all behind. Sabi sa 1 Timothy 6:7, for we brought nothing in the world, and we can take nothing out of it. And pag namatay ka, di mo madalala yan. Maging kontento ka. At patuloy kang lumakad sa righteousness. Kasi yung maganda mong kurso, pag kinuha ka ni Lord, wala yan. Pag may maganda kang bahay, naka-elevator pa, wala yan pag nawala ka. Diba? Totoo yan. Kung anong meron ka, pagyamanin mo ngayon. Dahil alam mo, hindi yan sa'yo. I-give back mo yan kay Lord. Lahat ng may strength mo, ngayon na bata ka, ibigay mo yan kay Lord. Even kahit hindi ka man bata eh. Lahat ng may strength ka ngayon, kahit anong edad yan, ibigay mo lahat kay Lord yan. Yan. Next. God still provides for our needs. Yan, lagi yan sinasabi sa ating pag nag-rise and offering exhortation. Si Lord lagi nagpo-provide. Sabi sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom and His righteousness, and all things will be given to you. So, kailangan talaga unahin natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin. Sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, sa business na meron tayo, kailangan unahin natin ang Panginoon. Kasi siya ang nagpo-provide ng kailangan natin. Aminin natin sa hindi, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Yan ang ilagay natin sa ating mga isip at puso natin. Kasi pag lagi natin aalalahanin yun, Lord, sa'yo to eh. Gagawin ko para sa'yo to. Wala ako. Okay, see, friends can turn against us. So, ito, talagang natin. Sabi ko nga, Lord, paano ko ba sasabihin to? Ito ba yung dapat na, na title? Subtitle? Friends can turn against you. So sabi dyan, si Jesus considered
many of his disciples turned away. Sa John 6:66, from this time, many of disciples turned back and no longer followed him. Sino-sino yun? Yung mga disciple niya. Si Judas, binitray siya. Si Peter, dinenay siya 3 times. Diba? So, talagang yung nakapaligid kay Jesus, nakaka-discourage sila. Sobra. Tayong mga Kristiyano, yung people surrounding dito sa church, nakaka-discourage ba? O sometimes, hindi naman sila nakaka-discourage, pero tayo yung gumagawa ng bagay para ma-discourage tayo sa kanila. Ito talaga si sister? Ayan na naman yung suot. Bakit kaya yan? Ito na naman si sister? Late na naman. Bakit? Nandito ka ba para tumingin? Nandito ka ba para, i-judge sila? Hindi, di ba? Nandito tayo. Ano bang main reason bakit tayo nandito? To praise the Lord, to lift His name, di ba po? Para matuto tayo ng salita ng Diyos. Yun ang ating main goal dito sa pagpunta natin, to have fellowship with our brother and sister. Hindi para sabing, mali ka. Sabi, kailangan natin i-review pag may maling ginawa. Pero hindi sinabi sa Bible na lagi mo siyang diidiin na mali ka. Di ba hindi naman ganun? Sabi pa doon, may nakausap ako. Alam niyo po, I would like to share lang na sa tindahan po kasi, may mga Kristiyano kong nakakasalamuha. Pero, ayokong ma-discourage sa buhay nila. Ayokong ma-discourage na, kasi nagiging place ako ng rant. Nag-rant sila lagi sa akin. Christian o non-Christian, believers or not believers. So sabi ko, Lord, ano bang purpose ko sa tindahan? Maging listener. Actually, good listener talaga ako. Listener lang. Yan. Pero sabi ko nga, Lord, bakit kaya? Kasi may isang kabataan doon. Gabi na yun, 11 na sila kumain, 2 sila. Tapos hindi ko alam kung paano kami napadpad sa point na sabi niya, Ate, nakakaano yung church namin, nakaka-discourage. Kasi although kilala ko po yung pastor, elder, kasi, doon na kumakain sila, nagme-merienda, yung mga member, ganyan. So, kilala ko na yung mga, hindi ko naman kilala ng buong buo, pero yung, nila, parang outer space lang nila. Outer face nila. Parang kilala ko, hindi naman super duper kilala ko. So, hindi ako pwede mag-judge, di ba? Ganun naman po tayo. So, sabi niya, ate kasi may sinabi yung pastor, na-meet ko din po yung pastor nila. Kasi kumain once time. Tapos sabi niya, kasi may sinabi si pastor, parang inaano niya yung mga ibang churches, yung, parang sinisiraan niya, yun ang term niya, sinisiraan niya yung mga churches, yung, bakit daw ba ito ganyan? Youth camp nila yun, parang youth Sunday nila yun, tapos ang pastor doon na nagsalita. So sabi niya, parang nakakano yung pastor na yun, dapat na sabihin niya na, yung parang ma-encourage sila, parang hindi manghusga ng ibang, ng ibang religion. Sabi ko, baka mali ka lang ang pagkakaintindi. Sabi ko sa kanya, dapat, nung gano'n yung na-feel mo, pumunta ka sa pastor mo, pastor, hindi ko pa naiintindihan. Dapat yun ang sinabi mo. Or kung nahihiya ka kay pastor, doon sa pinakakilala mo, na alam mo, na masasagot ka. Sabi ko sa kanya, sabi niya, kasi ayoko na doon magsimba. Parang nawawala na ako ng motivation magsimba kasi gano'n yung mga tao doon. Sabi niya, gusto ko dali dito Kasi talagang yung batang yan, medyo na, ko na yung buhay niya na, lahat pinoproblema. Mga kabataan, ganyan Hindi mang problema, pinoproblema. Diba? Kaya yung tuloy, stress ako, anxiety, depression ako. Totoo, kasi sabi ko, bakit naman nung time namin walang ganyang word? Di naman namin na-feel. Malungkot lang, pero masaya ulit mamaya. Diba? So, ganun kasi yung kabataan. Actually, hindi ko po dinidikdik yung mga kabataan. Gusto ko lang din pong maintindihan nila na kaya yan. Kaya niyong malagpasan yung mga ganyang bagay. Alam bakit? Kasi nagdaan na kami dyan Naramdaman din namin yan ng mga kabataan kami, yung mga papa niyo. Naramdaman nila yan. Hindi lang namin alam yung word na anxiety at saka depression kasi yun lang naman yan. So, naramdaman namin yan. Pero, tingnan mo naman. Diba? Mga na-overcome. Kinaya. So, yan. So, talagang importante yung surrounding natin. Yung taong nakapaligid sa atin. Dapat paligiran tayo. Sabi ko nga dun sa batang yun, punta ka ng church.
Dapat napapaligiran ka ng mga nakakilala sa Panginoon para ikaw, parang ma-absorb mo din. Huwag mo kasing tingnan yung lahat ng negative side. Kasi nga ano sabi ni Tita Gretel? Walang perfect na church. Pag pumunta ka dun sa feeling mo perfect, wala na, perfect na. Kasi ikaw yung perfect. Aminin natin sa hindi. Lahat tayo, hindi tayo perfecto. Lahat tayo may flaws. Wala kang magagawa, totoo yun. Kailangan nating aminin, i-admit, i-acknowledge sa sarili natin, huy, may flaws ka. Kailangan mong baguhin, ipag-pray mo. Para sa susunod, ayan na yung unting-unting nababago ni Lord sa'yo. Yung pagiging mainitin mo ng ulo. Yung lagi mo nakasimangot. Diba? So, tayo kasi dito, hindi tayo papayag ng hindi tayo mabago. Dapat ini-claim natin, Lord, alam ko na mabago mo na ako. Unti-unti na, nararamdaman ko na. Hindi yung, ang minamanifest mo, hindi ka lahat. So, dapat hindi talaga. Kasi, mind over body. Kailangan din natin hayaan. Huwag tayong magpatalo. Amen? Amen? Yan, so, binatan ko lang mo yung ganyan sa kaba ko. Sabi niya, note, the same can happen to us simple because we follow Christ. Amen? Totoo. Kasi, hindi mo mararamdaman yan kung wala ka kay Lord. Dahil na kay Lord ka, mararamdaman mo yan. Nandyan lang talaga siya. Minsan nakadikit na sa'yo, niyakap mo pa. Huwag mo hayaan. Dumikit, ganunin mo na ng mo, tadyang mo. Hindi yung yakapin mo pa. Huwag ka mag-dwell doon. Huwag mo hayaan. Kasi tandaan mo, in-overcome na ni Lord yan. Next. Okay, things to remember in overcoming discourage. Ito yung mga dapat nating laging tandaan. Pag nafe-feel na natin, ito na siya. Malapit na siya. Ito na, nafe-feel ko na, nararamdaman ko na yung presence niya. Okay, ito ang gagawin natin. Okay. Remember our strength. Ano ba yung strength mo? Lord, di ko alam eh. Di ka kasi nakinig ng preaching. Lagi na itong pinipreach. Di lang ako nag-share nito, even the Bible study, even yung nakausap mo si sister, ayan ang sinabi sa'yo, even si pastor, lahat na nakapaligid sa'yo ng sinabi, pero kalimutan ko, Lord. O, ito, tandaan mo na. Sabi, first, reading the Bible. Yan ang strength natin. Magbasa ng Biblia, magbasa. Sabi dyan sa 2 Peter 2:2, crave pure spiritual milk. Mag-crave ka, hindi puro fries, hindi puro McDo, ang pinag-crave mo. Crave ako takoyaki. Ay, depressed ako, deserve ko to McDo, Jollibee, hindi. Depressed ako, feeling ko, nasa anxiety ako. Pray ka. O kaya read ka ng Bible. Kausapin mo si Lord, kakausapin ka ni Lord through Bible. Sabi din dyan sa Joshua 1:8, i-meditate mo daw siya day and night. Kasi nga, paggising mo pa lang, nandyan na siya. Hindi nyo alam kung sino tinutukoy ko, no? kung sinong siya, no? Yan. So, kasi magkakaiba tayo ng situation or kung paano si discouragement dumarating. So, ikaw makaka-define niya eh. Basta siya, nandyan na siya. Parating na siya. So, ikaw, mag-read ka ng Bible. Kasi, yan lang meron tayo, sa data na meron tayo. Kasi kung wala kang knowledge, sabi lagi ni Pastor, wala kang ibibigay. Ano ibabanlaban mo? Kung wala kang alam. Alam ko po John 3:16. Although, wala namang masama doon. Naku-cover naman niya. Kaso yun lang yun. Sabi ni Satan, yun lang. Yun lang. Ako madami. Wala kang isagot. Kawawa ka. Eh, ayaw kong maging kawawa. Magbabasa ako ng Bible. Diba? Okay, next. Anong sunod natin gagawin? Ano dapat natin tatandaan? Prayer. Mag-pray.
Sabi nga ni Ate Love last time, mag-pray. Sabi din ni Sister Jo sa ano niya, pray na naman. Lagi na lang nagpe-pray. Oo, sorry. Kasi yun ang kailangan mo talaga. Mag-pray. Sorry po, kasi ganito talaga po ako magsalita. I would like to express myself kasi ganito dapat ang kabataan kausapin. Para hindi antukin. Di ba po? Pray, pray, pray! Sabi sa Mark 1:35, very eager, early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off the solitary place where he prayed. So dapat tayo early, very early in the morning. Ano kaya yung very na yan? Early. Sobrang aga. So ikaw nga, nagigising ka para ako na lang mag-open ako ng tindahan, 4. So dapat, bago pa yun, mag-pray ka na. Eh yung kabataan, minsan 3 pa lang, gising na. Although, minsan kabataan, gising pa, matutulog pa lang. So dapat, bago ka matulog, mag-pray ka ulit. Opening at closing, parang gano'n. Kasi matutulog ka pa lang eh. Pero sabi dito, very early in the morning, kailangan mag-pray na tayo. Ano pa dyan, no? It was still dark. Mga ano yan, siguro 3, ganyan. Mga ganyang oras, siguro 2, 3, mga ganon. Kailangan talaga ano yung sarili mo na nagpe-pray ka eh. Actually, kahit hindi naman hindi lang naman tuwing umaga. Kailangan every time na may nafe-feel ka, mag-pray ka kagad eh. Kasi, nasisense mo yan eh. Kung si temptation, parating na. Si sin, parating na. Masisense mo yan eh. Napaka-insensitive mo naman kung wala ka ma-feel. Sobra naman. Wala kang Holy Spirit. Katakot. Ay, iba topic na yun. Pero nakakatakot yun kung wala ka ma-feel. Kasi yan ang binigay sa atin ni Lord eh. Discernment eh. Diba? Nakakatakot yun. Sabi sa Luke 18:1, and Jesus told his disciples parable to show them that they should always pray and not give up. Huwag kang magsawang mag-pray at huwag kang give up. Sometimes talagang may mga prayer talaga na hindi agad eh. Actually, alam naman natin yan na hindi lahat ng prayer natin ay instant noodles. Yan, instant, hindi, di ba? So, talagang may mga prayer talaga na, na matagal. Kasi anong din-develop sa atin dyan ni Lord? Magpursige tayo, magkaroon tayo ng perseverance. Magpatuloy. Hanggat hindi natin nakakamtam yung everlasting life. Kasi dito sa mundong to, wala yan. Wait tayo at the right time. At huwag tayo matakot at the right time. Kasi alam natin kung saan tayo pupunta. Amen. Okay, next. Fellowship. Ayan, ito talaga yung pinaka dyan eh. Ayan, so kailangan talaga natin ng fellowship, sabi dito. Hebrews 10:24-25. And let us consider thoroughly for how we may encourage one another to love and to do deeds. Not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as in the habit of some, but encouraging one another, and all more faithfully as we see the day of Christ's return approaching. So, ang fellowship, hindi yan togol naman sa church. Mamaya pa uwi ka na. Diba? Parang, huwag nating hayaan na hindi tayo makapag-fellowship sa mga brother and sister natin. Bakit? Kasi minsan, hindi natin alam, may mga problema tayo na hindi naman natin sinabi sa kanya, pero pag kinausap mo siya, para kang nabunutan ng tinig. Kasi sabi, hindi ko naman sinabi, pero na-feel niya. O hindi yun na-feel niya. Talagang inadya talaga ni Lord yun na makausap mo siya para yung nararamdaman mong tinik na yan, maalis. Kasi nga, anong blessing sa atin yung mga kapatid natin? Hindi dapat kasi tinitingnan natin yung mga negative side na meron sila, kundi yung mga positive side na meron sila. Kasi nga, sabi ko nga kanina, hindi ka nandito para tumingin sa kung anong meron sa paligid mo. Sa negative side. Kundi yung positive. Tingnan nyo yung mga nawala.
Kasi tingin sila ng tingin sa negative side. I'm not saying na si to, ganito, ganyan. Pero, let's be realistic. Let's be, yung makatotohanan tayo. Bakit nga ba? Di ba sabi ni Pastor, bakit ka ba alis ng church? Anong reason? Kasi nga, mali na yung doctrine. Hindi dahil, di naman maganda yung message niya. Di kaya pasok sa akin. Di ako yun. Ay, ganun siya. Di ako yun. Hindi ganun. Huwag tayong magbase sa ganun. Huwag natin hayaan na baguhin tayo ng taong yun. Pero hindi naman kasi yun ang intention niya eh. At hindi si pastor, hindi si sister nagsasalita dito, si Lord. Siya yun, hindi siya yun, yung pangalan na yun. Kundi si Lord ang nag-speak sa kanya. Tandaan natin yun. Sakpan ako, ayoko na. Ayoko yung Bible study namin na coring. Hindi ko naman nakaintindihan. Hindi kasi hindi ka nababasa ng Bible. Si Logic, kung ano sinasabi. Kasi hindi mo naiintindihan. Bakit hindi mo naiintindihan? Hindi mo kasi tinutulungan yung sarili mo na intindihin at mag-pray ka bago mo siya basahin. Diba? Hindi mo talaga maiintindihan kasi ang Lord hindi mo maiintindihan. Marami kang tanong na gusto mong agad-agad sagutin. Hindi mo maiintindihan yan. Hanggat hindi ka nagbabago. Hindi ka, kung ang choice mo pa din eh, huwag magbasa. Ang choice mo pa rin, Facebook na lang, TikTok na lang. Ay, doon tayo kay Rappi Tupo. Baka yun na lagi yung pinapanood. Diba? So, dapat, mas magano tayo, kasi alam niya po, sa totoo lang, pag nagbasa ka ng Bible, di mo na namamalayan yung oras. Ay, ang dami na naubos ka na yung chapter. Ganun. Although minsan talaga, hindi natin lahat matatandaan. Pero nandun yung point na, alam mo yung habang binabasa mo, iba yung tusok sa puso mo eh. Lord, grabe ka. Hindi mo pa na-memorize ang memory verse or ang buong chapter na yung word by word. Pero yung mensahe, tumatak. Grabe. Grabe yung word ni Lord. Lord, di ko naintindihan. Okay, basahin mo sa ESV. Lord, di ko pa rin naintindihan. NIV. Lord, hindi pa rin. Basic English. O, di ba Tagalog ka? Hindi mo naintindihan. Wala kang takas. Kasi napakadami talaga ng pwedeng maging solusyon sa problema mo. Ayan ang Google, may Miriam. Ang AI, o di ba gamit na gamit ng kabataan, mag-AI ka. ChatGPT, tanga. Ay, hindi na ako nahuhuli. Alam ko na. Yan, kasi tuksuhan ng kabataan yan sa akin eh. Wala kasi akong alam sa mga bago sa trend kasi hindi talaga ako, hindi ako fan ng trend. So, talagang makalumang girl ako. Yan. So, yun talaga. Kailangan talaga ng fellowship ng mga kabataan. Lalo kabataan na uwing-uwi. Huwag tayong uwing-uwi. Masaya mag-zumba with, Hanas. Yan. So, next. Remember to be steadfast. Pag sinabing steadfast, kailangan maging matatag ka. Kasi kung di ka matatag, masusway ka. So, ayaw natin. Cross-cross yan. Kailangan natin tandaan, matatag ako. Pinapatatag ako ni Lord. Di ako papayag. Kasi kung tutusin, choice mo kasi talaga lagi yan. Kaya mo naman eh. Choice ko lang na hindi gawin. Ito nga sabi ko, Pastor, di ko kaya. Hindi ko sinabi yung word pero yung mukha ko siguro nakita ni Pastor na, hindi ko talaga kaya. Ay, talaga. Kasi sabi ko, ayoko nang mag-message. Mag-lead na lang ako ng praise and worship, pero minsan lang, hindi lagi. So grabe ang kaba kasi. So sabi ko, hindi talaga. Pero sabi ni Lord, may strength ka naman, mag-pray ka. Para bigay sa'yo ni Lord. Ayan, magpakatatag ka. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng kaba mo, ng stage fright mo. Di kasi yan galing kay Lord. Yan ang lagi na lang i-input mo sa mind mo para mawala. Kasi pag hindi mo sinubukan, hindi mo talaga magagawa yan. Hindi mo kaya.
yan na i-insist mo sa utak mo, habang buhay mo nang nakaupo ka lang dyan, nabutas na yung upuan. Uy, palitan na natin yung upuan. Ayaw ko po! Kasi nga, ayaw mo tumayo. Kinaglakan na ako. Okay, next. Sabi dito, God wants us to use the abilities He has given. So, kailangan talaga gamitin mo. Kaya ka nga binigyan eh. Kaya ka nga may abilities, kaya ka nga may talent eh. Ako nga walang talent sa pagkanta, pero nandito, kumakanta. Sa totoo lang po, nung ako po, nung nasa Bread of Life ako, ang aking talagang nasa ministry ako ng handsplay, kamay-kamay lang ako. Nasa dilim. Yan, ganyan lang. Kasi kamay ko lang ang pinapakita ko eh. Kaya sabi ko, nung dinala ako ni Lord sa VICC, yun kay Pastor Alan, pa dati. Dahil nasa pamilya daw ako ng singer, kailangan kumanta ako. Ay, hindi ko naman talaga talent ang kumanta, pero bakit ganun? Tapos sabi pa ni Lord, actually po, ako po ay hindi talaga graduate ng education. Graduate po ako ng Bachelor of Agricultural Entrepreneurship, major in crop production. So nasa ako, agrikultura. Pero, ang first job ko ay pagtuturo. Ano na? Sabi ko talaga, Lord, nasaan ba ako talaga? Lagi akong ganun kay Lord. Parang ang conversation ko kay Lord kasi parang, hindi yung parang, may time na, para lang kami mag-friends. Okay, nakausap mo yung sarili mo, pero sa Lord ang kausap mo. Ganun ako, Lord, ayaw mo talagang magturo. Ayaw, kasi pag nagturo ka, lagi ka nalang mag-aaral. Ay, Lord, ayaw ko na lagi nag-aaral. Kasi ako, nag-aaral ako, pero ayaw ko na lagi. Ayaw ko nang kailangan na lang lagi mag-aaral. Ako po yan na. Kasi pag nagturo ka, hindi pwedeng wala kang alam. Ano i-share mo? Pero sabi ni Lord, pagturo ka. Ayan, kumuha ako ng professional education. Hindi ko nga rin alam kung bakit, pero siguro talagang inadya ni Lord na ito yung gawin ko para ma-explore ko yung mga bata. Kasi po ako ay nagturo sa preschool, 2 taon. Talagang nakita ko yung mga bata kung paano sila mag-interact, behavior. Sabi ko, Lord, siguro kaya, para mas makilala ko yung mga kabata. Actually, pambata talaga ako. Kaya sabi ko, Lord, bakit nandito ako sa harap, sa preaching niya. But anyway, yun nga, may purpose talaga si Lord. Hindi dahil, wala lang yung kursong gusto mong kunin. May purpose. Kasi, yun nga, kasi kung alam niyo po, kung hindi ko nakilala, kung hindi ako napunta dun sa pagtuturo ng preschool, wala po akong patience sa mga bata. Kasi kung alam niyo lang po kung gaano ang ugali ng mga bata, lalo sa street children. Although let's say, not street children sila kasi may mga family sila, pero kasi, yung mga batang tinuturuan namin nila, Jess at Lilan, sila yung mga batang ang magulang ay busy. So, hindi sila nagagabayan. So, kung magsalita sila, unfiltered, masasaktan at masasaktan ka. Pero, the same way, alam mo kung paano sila baliin kasi ang soft side ng mga bata ay grabe. Pag nakita mo kung ano ang karakter ng isang bata, grabe. Ako nga po, may time ako noon, nung time nila Luigi. Tatapon na. Yan, nung mga bata pa sila Luigi, alam niyo po, naiiyak ako. Kasi mayroon doon akong bata na sobrang pasaway, talagang kung magmura, grabe. Pero nung nalaman ko yung background niya, doon ko na-feel na kailangan ito ng pagmamahal ng isang ate siya na. Kasi alam niyo po nung nalaman ko yung storya niya, tatay niya nakulong, nanay niya parang sobrang busy, wala talagang nag-aalaga sa kanila. Uuwi, kakain, ganun lang yung rotation. Parang walang family, hindi masaya. Kumbaga ganun yung description ng bata. Hindi lang niya nasabi yung talagang yung word na hindi masaya, pero makikita mo na longing siya sa love. Kaya pag nagsa-Sunday school siya, talagang nangiinis talaga siya. Talagang ubos pa siya. Pero nandun yung love mo na gusto mong i-share sa kanya. Hanggang nung malapit ng
yung parang nawala na yung Sunday school. Before pa yan, siguro mga month. Grabe, sobrang ang lambing niya. Thank you, teacher. Alam mo yung yakapin ka. Iba kasi yung feeling na, sabi ko nga, alam mo ang pagtuturo, hindi yung pera na meron ka. Hindi yung ano yung nare-receive mo, kundi yung fulfillment na may naambag ka. Yung kasama ka sa journey nila, na alam mo paglaki nila, kahit pa paano, may naambag ka sa pagkabata nila at alam mo madadala nila paglaki. Yun. So talagang, God wants us to use the abilities He has to give Him. Gamitin mo, hindi man sa pagtuturo, baka ikaw na yung susunod na mag-preach. Diba? So, gamitin mo, huwag kang mahiya. Kasi ang kaba, nandyan lang talaga yan. Hindi yan mawawala ever. Nandyan yan. Pero yung confidence na ibibigay sa'yo ni Lord, ay, huwag kang mahiya. Grabe ang confidence na ibibigay niya sa'yo. Umaapaw. Yan, amen. Okay, next. Continue compressing on the goal. So, dapat, mag-continue tayo sa goal na kailangan natin, na gusto natin. Huwag tayong magpa-discourage. Kasi talagang masama yan. Walang mabuting madudulot sa'yo yan. Okay, next. 12:53 na. Ayan ang mga bata. Okay, next. Remember, we are never alone. Di ka nag-iisa. Lord, nandyan ka lang, alam ko. Di mo ko iiwan. Di mo ko hahayaang mag-isa. Yan. Yan ang dapat lagi nating ini-insist sa isip natin. Ang dami mo naman kailangan lagawin sa isip ko. Totoo, kailangan mo yung idikdik yan sa isip mo. Para wala nang space para dun sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Hindi ko ano-anong nilalagay natin sa isip natin. Importante talaga yan. Sabi dito, Jesus never leave us nor forsake us. Makikita natin yan sa Hebrews 13:5. Sabi doon, never will leave you, never will I forsake you. Promise ni Lord. Sabi din sa Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Surely I am with you always, to the very end of the age. Di ka niya hahayaan. Next. No one can stand against us when God is with us. Asa kanta yan? Kantahin mo lagi. Grabe si Lord. Next. Jesus stood with Paul. So, alam ko naman si Lord laging nandyan yan sa'yo. Huwag mo lang hayaan na may pumagitna sa inyong dalawa. Laging dapat siya ang katabi mo. Yan ang dapat mong kayakapin. Si Lord. Kasi gaya ni Paul, hindi siya iniwan ng Lord. Hindi. At alam ko, ang Lord, at ang pagkakilala ko kay Lord, hindi siya nagbabago. Kahit kay Paul, o kahit anong disciple, his character sa Bible, kung paano siya noon, paano niya minahal ang mga character sa Bible, ganun ka din niya mamahalin. Kasi hindi siya nagbabago. Corny. Sabihin ng youth. Corny. Di ba yan naman? Lagi na lang love. Pero yan ang totoo. Yan ang totoo. Next. Discouragement is temporary. Yun ang masaya dun. At yun ang dapat mong iinsi sa utak mo. Hindi yung magdadwell ako dito sa discouragement. Masaya ako. Maging malungkot. Hindi dapat. Kasi sabi, discouragement is temporary. Dapat, pinapalagpas mo yan. Hindi ka dyan mag-dwell, hindi ka maging stagnant dyan sa nararamdaman mo. Alisin mo yan. Kung gusto niyan dumaan, padaanin mo. Hindi yung harangan mo. Uy, wait lang. Hindi ganon. Pag gusto niyan dumaan, padaanin mo lang siya. Si discouragement, nakita mong ginagawa ng katabi mo, na hindi naman kahaya-haya sa paningin mo, hayaan mo lang dumaan. Huwag ka lang magpaka-stress.
Kasi hindi ka naman nandito para ma-stress. Di ba po? Para naman tayo ay ma-bless. Amen. Sabi sa Psalms 30 verse 5, "For his anger lasts a lifetime. Weeping may stay for night, but rejoicing comes in the morning." Hallelujah. Kaya tayo mga believers, magpatuloy tayo na hindi, tawag dito, i-pass lang yung mga nararamdaman nating discouragement. Alam ko na may kanya-kanya tayong type ng discouragement, pero wag nating hayaan na manalo siya. Kasi gaya ng sabi, rejoice comes in the morning. Hindi yan lagi dapat na nandyan. Kasi choice mo dapat na wala siya. Na wala yan. At hindi mo dapat yan nararamdaman. Although valid na nararamdaman mo yan, pero hindi valid na pag-stayin mo siya dyan sa puso mo. Next. Okay, conclusion na. Okay, ang haba pala dun. Kala ko maiksi lang. Okay, next. Ultimate success is ours if we do not quit. So, di tayo quitters. May nakita ko dun dati sa t-shirt nila basta tungkol yun sa quit. Di ko lang maalala. Pero yun nga, sabi ang ultimate success is ours if we do not quit. Pag di tayo nag-quit, panalo tayo. Pero pag nag-quit ka, at tumalikod ka sa Panginoon, dahil dyan sa discouragement na nararamdaman mo, talo ka. Masaya ka ngayon, pero sa susunod, hindi ka masaya. Hindi ka magiging masaya kasi wala namang totoong masaya dito. Kasi ang totoong happiness na kay Lord. Kasi nasa Kanya, lahat ng positive, ang negative, nandito lahat. Huwag natin hayaan na mag-quit tayo. Talagang ma-feel at mararamdaman at nangyayari talaga yun sa lahat ng churches. Gaya nga sabi ni Sister Net, ang mga churches na napuntahan ko, naiiwan. Nakikinig lang kasi ako kanina. Naiiwan ako lagi. At least hindi ikaw nag-quit. Amen. Diba? Panalo ka. Kahit ikaw naiiwan mag-isa, panalo ako. Kasi may Lord ako. Hindi ko hinayaan na ma-discourage ako ng kapatid ko. Kailangan, lagi natin tandaan, kailangan ako ay hindi maging discouragement sa nakapaligid sa akin. Maging encouragement ako na magpatuloy sila sa gawain. Kahit di ka naman nagsasalita, pakita mo sa kilos mo at sa buhay mo. Kasi alam ko, na kapag ang Panginoon ay kumilos sa'yo, lalabas at lalabas yan. Hindi yan magtatago. Sa susunod, ikaw naman ang nandito. Kasi magkakaroon ka na ng encouragement to speak, to share the Word of God. Nang walang hesitation at may confidence with God. Last verse, sabi sa Revelations 2:10, "Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some, you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even the point of death, and I will give you a life as your victorious crown." Hallelujah. To God be the glory.